hindi mahagilap, yung pagbabanggaan natin ng two-thirds ay ang 24 pa rin. Hindi Ah, 22. oo, Kasi liliit okay. yun eh. Pag Oo. binangga natin sa mas maliit na number. What about you, Attorney Michael? What is your position? Yes, I agree na ang nakasabi kasi sa Constitution ay two-thirds of all its members. So, 24 talaga ang base number. Opo, pero hindi po ba unfair yun? Kasi unang-una, Kaya kung nga. suspended si Senator Jinggoy for 3 months, malamang sa malamang, hindi siya pwedeng mag-participate Sasagasa sa dun sa proceeding. proceedings. Si Senator Bato naman, Oo. oras na lumutang naman siya, aarestuhin naman siya Kaya nga, ngayon dahil may oo. warrant naman siya. O di talagang for practical reasons, 22 lang po ang senador. Yes, that is correct. Pero yung requirement naman talaga ay even within whether it's 24 kasi kailangan pa rin maka two-thirds na vote, no. So important kasi yung vote na yan kasi ano lang sila, no, kukonti lang sila na numbers, so kailangan mo ng more than the absolute majority. So may polisiya yung constitution talaga na napakataas na threshold na maabot bago mo mapatanggal ang isang impeachable officer. Opo, so we stick with that unless, of course, the Supreme Court interprets it otherwise if someone brings it to court. Kasi wala pa namang nagdadala niyan sa Korte Wala Suprema, pang Attorney. kumu-question. Yes, I agree. Although kasi part of the reason why walang nagko-question yan is because it's very clear na all its members. Okay, sige, let us set that aside. Doon tayo sa mga general things about the impeachment. Ano sa palagay mo, Attorney Mike, ang dapat maintindihan ng taong bayan as we start the impeachment hearing against the Vice President of the Philippines? So, ang dapat maintindihan ng taong bayan ay unang-una yung nature ng impeachment proceeding, no? Kasi makikita nila na para siyang proceeding like a court, no? And which is correct because it is an impeachment court at meron siyang mga procedure na nagpagpresenta ng ebidensya. Pero dapat maintindihan ng taong bayan na this is not just a legal proceeding. It is also equally political proceeding, at ang purpose niya talaga, that's why the penalty is removal, is to make sure that the impeachable officer is accountable. No, so yung pag-appreciate ng ebidensya dito, although it's a court, ay hindi sobrang stricto tulad ng pag-appreciate ng ebidensya like a judicial proceeding, kasi ang pinoprotektahan dito ay ang interes ng taong bayan doon sa performance ng trabaho ng kanyang inihalal. So ang pinoprotektahan ay interest of the public. So that's one. No, and then of course important dito yung role ng senator judges, because as in the previous impeachment proceedings, meron ipepresent na mga evidence and of course witnesses, and they can also decide as senator judges doon sa kung ano ang mailalabas, ano ang mapepresenta. So it should not be forgotten that these senator judges, although they are supposed to be independent, should act in accordance with the public interest. So and of course transparency. So the primary approach should be full transparency, so para makita ng taong bayan kung ano ba yung ebidensya laban sa nasasakdal. Opo, pero para sa ordinaryong mamamayan, baba ko lang po ano naman ang pakialam namin dyan? Ano naman ang ikabubuti o ikasasama niyan sa araw-araw na pamumuhay ko? Napakalaki po ng pakialam at kinalaman nito sa ating buhay dahil itong mga impeachable officers, lalong-lalo na itong nasa ehekutibo, no, yung presidente, vice-presidente, ay siyang mga opisyal na nagdedesisyon tungkol sa mga polisiya ng bansa, kung ano yung mga paggamit ng public funds, for example, at saan siya na gagasta, no? In fact, isa yan sa mga grounds or articles of impeachment laban sa vice-presidente. So, ang punto dito ay kung yung mga opisyal na nagdedesisyon ng mga importanteng bagay na yan, paggamit ng pera, anong polisiya ang pinapairal sa bansa na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, ay hindi na ginagawa ang kanilang trabaho ng naaayon sa konstitusyon at sa interes ng publiko, no? So kailangan ito lang ang tanging paraan
na mapanagot sila at ang penalty ay removal. So importante siya dahil unang-una inihalal sila. So dapat bantayan din ng mga bumoto yung kanilang mandato na ibinigay sa mga opisyal na ito at ito yung kung meron bang katiwalian na ginawa habang nasa posisyon sila. Ayun, oo. Sige. Maaasahan ba ng publiko na ang Vice Presidente ay i-require na nandun din? Ano, siyempre, ikaw ang subject, ikaw ang gustong tanggalin. Kasi ang pinaka-ultimate na parusa ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Perpetual. Right? Oo. Iyan ba ay mapipuwersa siya na nandyan ka habang binabanggit ang mga akusasyon laban sa'yo? O hindi pwedeng abogado lang? As a matter of fact, pwedeng hindi siya pumunta for the duration of the hearing and until a decision has been reached. Yes, so meron siyang karapatan na hindi tumestigo at kung titestigo man siya ay tulad ng isang akusado sa isang trial ay meron din siyang karapatan na hindi sagutin ang mga tanong na makakapagpahamak sa kanya. Ito yung tinatawag natin na right against self-incrimination. No? So we can expect actually given itong approach natin, of course, it may change no magbago sila ng strategiya, but so far, ang nakikita natin ay hindi siya sinasubject to this proceeding o na-advise siya na hindi umattend. So we can expect the same thing. Pero Attorney Mike, pwede siyang ipatawag ng sino mang judge, senator judge, or the prosecution? Or bawal yun, hindi yun pwede. Kung baga, kukunin siya as a hostile witness. Hindi kasi siya yung nasasakdal, no? So, meron siyang karapatan na manahimik. Ganun. Akala ko talaga pwede siyang Hostile witness nga, oo. paupuin, Attorney Mike. So, At saka, bawal yun. Bawal pala, hindi po pwede. Oo. At saka, attorney, at sa palagay mo, ano ang yung take naman doon na kapag hindi po siya umattend, hindi siya nagpakita, maliwanag na talo agad siya kasi hindi niya madidepensahan yung sarili niya eh. And then, kung nagkaroon ng desisyon, saka po hahabol, sisigaw ng due process. Due process. Yes, so hindi naman automatic na matatalo siya. In fact, yun yung naririnig natin sa kanila, no. It will still be ang may burden po kasi dito talaga ay yung prosecution, no. So syempre dapat matatayo o ang kanilang kaso even without the evidence of the defense, no, kasi sila yung may pinapatunayan. So on the strength of their own evidence, no, ang sa kalakasan mismo ng ebidensya ng prosecution dapat pinagbabatayan ang conviction. So hindi naman automatic 'yon. Pero of course, kapag hinayaan nila na hindi masagot ang ebidensya ng prosecution, no, so mananatili siyang unanswered and therefore iko-considera yan ng senator judges kasi hindi mare-refute. Attorney Mike, may tanong pa po ako sa inyo. Padaanin ko lang po yung isang. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Si Senator Alan Peter Cayetano tanggap na po na hindi na siyang Senate President matapos makausap si Senator Joel Villanueva. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook na babasahin ni Bigornia. Papanong quote, Bigornia? Ito ba yung umpisa? Yung may naka-highlight dyan sa'yo kasi mahaba. Nuknukan ang haba po. Ano sabi? And now, after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is alone, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance. Yan, kaya nasabi po na mukhang tanggap na ni Senator Cayetano na si Senator Joel Villanueva ay attend mamaya sa special session at dun ay magkakaroon ng eleksyon ng Senate President dahil papalo na po sila sa bilang na 13 na mayorya ng bilang naman ng mga senador. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, attorney. So mukhang tanggap na ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po? So ngayon, pag may 13 sila mamaya,
Ay talagang yun, malinaw na Yun na na majority po, Attorney Mike. Yes, that is correct. So, yun, ano na yun, majority na yun of all of its members to elect the Senate President. So, they Okay. will have numbers. Okay, yung nabitin kong tanong is, doon sa presiding officer, kasi parang naalala mo, binago nila yung rule. Ay, oo. Na pwede silang mag-elect among themselves kung sino ang presiding officer, not necessarily whoever is Senate President. Correct. Tama? Correct, Oo. correct. Okay lang yun, Attorney Mike? O someone, malamang may pupunta na naman sa korte at sabihin, hindi, ang presiding officer lang dapat ay ang Senate Yun na President. nga. Oo. Yes, in fact, baka parang kasama yan sa petition na i-file nila, no, na pati yun ay dapat inisisyonan ng 13. Pero sinasabi lang naman ng konstitusyon ay sa kaso ng impeachment ng president, ang presiding officer ay Chief Justice. Wala siyang sinasabi kung sino yung presiding officer ng ibang opisyal. Of course, that usually is the Senate President. But ang desisyon na yan ay nakalagak sa Senado as a body, no? Mm-mm. So kung sino yung piliin nila, if they have the numbers to change the rules, will be allowed. So it can be a person other than the Senate President. Yun ang posisyon mo rin na pwede, halimbawa, ang mahalal na Senate President, si Senator Sherwin, who is not a lawyer, so pwede that they would elect among themselves na halimbawa lang, si Senator Cheese, halimbawa, or si Senator Pangilinan. Kasi mga abogado yun, pwede yun. Yes, pwede naman yun. Although I don't expect that to happen if talagang mahalal si Senate President or na Senate President si Senator Gatchalian, because of course they will give deference to their new leader, no? But to the question, yes, pwedeng iba yung presiding officer. Alvin Doris, sorry, meron lang akong ika-clarify sa sinabi ko kanina. Yung impeachment rules ng Senate ay nagsasabi na pwedeng ipatawag yung impeached official to the trial. Pero yung sinasabi na karapatan ay pwedeng hindi mag-appear or mag-assert na hindi mag-testify yung official na yon. Po, tama po. So, ibig sabihin, pwede siyang ipatawag pero may karapatan siyang tumanggi. Oo. Correct. Yes. Okay. Pero doon sa prosekusyon, hindi talaga siya pwedeng ipatawag ng prosekusyon as a hostile witness. Not as a hostile witness, but of course they can propose na pwede na ilista siya. So I think magkaka-pre-trial conference, they can propose na ilista siya as a witness, and the Senate might invite her also as a witness, but she can refuse. Okay. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Paulitin pa po natin ito habang nausad. Sana po open kayo from time to time para sa ating Impeachment 101 to Correct. educate the public. Ano po? Of course. Thank you, Attorney Mike. Mabuhay Thank you, po sir. kayo. Mabuhay po yung UP, ha? Maraming salamat si Attorney Michael Tew Jr., Assistant Professor, University of the Philippines, College of Law. Pwede na may isa pa akong flash report. Go!